Hindi ba regular ang iyong regla? Marahil may PCOS ka o Polycystic Ovarian Syndrome na sanhi ng abnormalidad na nakakaapekto sa regla mo o buwan ng daloy. Itong remedyong ito ay natural na makakatulong sa iyo na nagtataglay na matulungan ng isang babae upang maging normal ang regla. At ito ayon sa pag-aaral na napatunayan na may mabuting epekto para malabanan ang sakit. Hindi maganda sa babae na irregular ang regla. Alam mo ba kung bakit? Naka hindi ka na magkaanak o di kaya'y mahirapan ka ulit na magkaanak o baka magkaroon ka ng cyst o cancer sa matres kung abnormal palagi ang iyong regla. Kaya panoorin at intindihin para ikay reglahin at maging normal ang iyong regla. Para malaman mo, panoorin hanggang dulo. Bago pa man, mag-subscribe ka na sa bago kong channel para mapanood mo ulit ang susunod pagkain pampalakas ng regla. Ang irregular na regla ay isang laganap na problema ng mga kababaihan sa buong mundo. Ito ay tinatawag na oligomenorrhea sa medikal na pananalita. Ito ay tumutukoy sa hindi regular na regla na maaring umabot sa 35 araw na pagitan. Ang normal na buwan ng siklo ng babae ay nasa pagitan ng 21 hanggang 35 araw. Ang pagdurugo na dala ng regla ay maaaring magtagal ng 2 hanggang 7 araw. Ang isang babae ay maaaring magkaroon ng 11 hanggang 13 regla kada taon. Subalit, ang mga babaeng may di-regular na regla ay may 6 o 7 regla lamang bawat taon. Kung hindi regular ang iyong regla, hindi mo matutukoy kung gaano katagal o ilang araw ba ang pagitan ng iyong regla. Hindi mo masasabi kung kailan ka dadatnan. Hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos at hindi mo rin sigurado kung marami o kaunting dugo lang ang lalabas. Ano ba ang sanhi ng hindi regular na regla? Marami tayong dahilan na pwedeng maituro. Ang ilan, ang mga sumusunod. Hindi tamang dami ng pagkain. Biglaang pagdagdag o pagbawas ng timbang, pagkakaroon ng anemia o kakulangan sa red blood cells na nagdadala ng iron at oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan, pagiging menopause, pagkakaroon ng hormonal imbalance, sakit sa atay. Ikaw ba ay may TB? Nahihirapan ka sa pagdumi? May diabetes ka? Kapapanganak mo pa lang o nakunan ka? Nagkakaroon po ng Polycystic Ovarian Syndrome or PCOS, abnormalidad sa daanan ng ihi. May mga kaugalian ka ring maaring makaapekto sa regla mo tulad ng mga sumusunod. Bigla ang pagsagawa ng nakakapagod na mga ehersisyo, hindi pagtigil na paninigarilyo, pag-inom ng alak, pag-inom ng maraming kape o soft drink, pag-inom ng particular na gamot, pag-inom ng contraceptives. May mga dalubhasa din na nagsasabi na ang pagkakaroon ng asthma o high fever ay may aari ding makaapekto sa pagiging regular ng iyong dalaw. Ang buwan ng regla ay maaaring maging hindi regular sa unang mga taon matapos ang kauna-unahang regla. Ito rin ay magiging hindi regular sa mga huling taon ng pagregla ng babae kapag malapit na siyang magmenopause. Karagdagan pa, ang mga babae ay may iba't ibang siklo ng regla. Kaya kung may napapansin kang kaunting pagbabago sa regla mo, mga pamparegla na pagkain, ito na ang iyong hinihintay kung ano ba yung mga pagkain na pwede sa'yo. Una, luya. Ang luya o ginger ay kapaki-pakinabang sa pagpapanatili ng regular
na regla. Ito rin ay nakakatulong upang maibsan ang sakit na dala ng regla tulad ng pagsakit ng iyong puson, may dysmenorrhea ka, pwede mo itong inumin. Ang luya ay kilalang pamparegla kaya maganda itong gamitin kung sa tingin mo ay hindi regular ang iyong dalaw. Tulad ng mga sinasabi ng mga Bisaya na layag. Kung ikaw ay nilalayagan kung sa Bisaya pa, so mainam na ito ay iyong subukan belang remedyo. At ito ay herbal. Okay, paano gagamitin? Magpakulo ng kalahating kutsareta na dinikdik ng luya sa isang basong tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Lagyan ito ng kaunting asukal. Inumin ito 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. So, kumain ka muna. Gawin ito sa loob ng 1 o 3 araw. Pangalawa, cinnamon. Ang cinnamon o kanela ay isa ring pagkain na pamparegla. Ito ay pakipakinabang para gawing regular ang iyong buwanang dalaw. Pati na ang pagbabawas ng sakit na dala ng paghilab ng tiyan tuwing may regla. Ayon sa tradisyonal na medisina ng mga incheck, ang cinnamon ay nagdadala ng init sa katawan. Isa pa, ang cinnamon ay nagtataglay ng chemical na hydroxycalcone na pininiwalaang napapamintina ng dami ng insulin na may epekto sa pagiging regular ng regla. Samantala, isang pag-aaral ang kasalukuyang ginagawa. Ang cinnamon ay may mabuting epekto para labanan ang sakit na polycystic ovarian syndrome or PCOS. Paano ba gamitin ang cinnamon? Maghalo ng kalahating kutsarita ng cinnamon powder sa isang baso ng gatas. Inumin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo. Kung makakuha ka ng cinnamon tea, maaari ka ring uminom nito. Pwede ring ibudbud ang cinnamon sa pagkain mo tulad ng kape, mga tinapay, biscuits. Pwede rin itong ihalo sa kape. Sesame seeds naman ang susunod. Ang buto ng sesame ay nakakatulong para gawing regular ang iyong regla. Sa pamamagitan ng pagbalanse nito sa iyong mga hormones, ang sesame seeds ay may lignin, isang enzyme na nagpapababa ng sobrang mga hormones sa katawan. Meron din itong taglay na fatty acids na nakakatulong sa pagpapalabas ng kapakipakinabang ng mga hormones sa tamang sukat at dami. Paano ba gagamitin ang sesame seeds? Patuyuin at ihawin ang isang dakot sesame seeds. So, paano ba ihawin? So, pwede mo lang naman ilagay dyan sa karaha or kawali. Parang gisa or parang sinangag. Gilingin ito o durugin upang maging powder. Kumain ng powder na ito araw-araw habang wala pang laman ang sikmura, lalo na sa ikalawang araw o pagkatapos ng regla sa loob lamang ng ilang araw. Pwede mo ring kainin ang inihaw or sinangag na sesame sa buong araw. Paalala lang, huwag ka nang kakain ng sesame seeds kapag may regla ka na. Susunod, aloe vera. Ang aloe vera ay isang sikat na halaman na nakakatulong na maiayos ang iyong buwanang dalaw. So, magtanim ka na nito, aloe vera. Sa pamamagitan ng pagpapanatili, nasa tamang dami ang iyong mga hormones. Paano ba gagamitin ang aloe vera? Kunin mo ang gulaman na nakapaloob sa dahon ng aloe vera. Ihalo ito sa isang kutsarita o honey. Kainin mo ito araw-araw bago ka pa man makapag-almusal. Gawin ang pagkain ito sa loob ng 3 araw. Paalala naman ulit, huwag kang kakain ng sesame seeds kung may regla ka na. Susunod, hilaw na papaya. So, marami naman tayong papaya dyan. Ang iba na lang, hinihingi na nga. Ang berdeng papaya, hilaw na papaya o kapayas,
ay isang subok na pagkaing pamparegla. Ito ay kilala bilang lunas na hindi regular na dalaw dahil sa kakayahan nito pahilabin ang matris sa magandang paraan. So wag kang matakot dahil ito ay medisina lamang. Nakakatulong lalo na sa may kakaunti at hindi regular na regla na dala ng menopause at stress. So baka menopause ka na o kaya kung hindi ka pa naman menopause ay stress. Paano ba gagamitin ang hilaw na papaya? Uminom ng juice na gawa sa hilaw na papaya. Pwede mo rin ito i-blender or ilagay sa juicer para makuha ito ang katas. Inuman mo ito sa isang bisis kada araw. Uulitin ko, ang hilaw na papaya, inumin mo lang isang beses kada araw. Huwag kang iinom nito kung ikaw may regla na. Uulitin ko, huwag ka nang iinom nito kung may regla na. Susunod, luyang dilaw. Ang luyang dilaw o turmeric ay kilalang bilang halamang gamot na may kakayahang magpainit ng katawan. Nakatutulong din ito upang gawing regular ang iyong regla sa pamamagitan ng pagbalanse ng iyong hormones. So kung hindi regular ang iyong regla, hindi rin ibig sabihin hindi regular ang iyong hormones or may hormonal imbalance ka. So ito, ang mga sangkap, itong luyang dilaw ay may sangkap din itong nakapagpalakas ng regla. Nakapagbabawas din ito ng mga pananakit dala ng regla tulad ng sakit ng puson. Dahil sa kakayahan itong magpaalis ng pamamaga. Paano gamitin ang luyang dilaw o turmeric? Kumuha ng isang kapat ng luyang dilaw at ihalo sa gatas o honey. Inumin ito unang araw o 3 araw. At obserbahan ang magandang resulta. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like ka at i-share mo na rin kaibigan para malaman at matulungan din sila. Mag-comment ka naman sa karagdagang tanong o suggestion at balikan ang video ito. Mga ka-megang waray, maraming salamat sa uulitin. Ito ang Megang Waray.